nga ba gumawa ng isa sa mga trending na 3D figures kagaya nito gamit ang AI? So don't worry kasi madali lang gawin yan at ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So now, yung 3D figurine nga po na gagawin natin is created ng isang AI model na tinatawag nga na Nano Banana. So kasi by using this powerful AI software, kaya niyong mag-create ng realistic images or characters sa iba't ibang klaseng look na hindi nagbabago yung face or yung style ng original picture or image. Wow. So one of the best example dyan is itong ang mga nakikita natin ngayon na nagtitrending online. And also share ko lang itong AI software na to, ginagamit ko rin yan as one of my sources of income online. So ipapakita ko nga rin sa inyo yan in this video. So now nga learners, alamin na nga muna natin kung paano ba tayo makakagawa niyang 3D model na yan na nagtitrending ngayon online. So ang gagamitin nga natin sa process na ito ay itong si Lovart.ai. So ito nga po ay isa sa mga platform or application na merong Nano Banana built-in. So ibig sabihin pwede nga tayong makagawa dito ng mga 3D assets or yung mga nagtitrending ngayon online as well as mga videos and all stuff of editing pwede nating magawa yan dito. So technically this platform will serve as our personal design assistant. And by the way pala pwede nating magamit to using our cellphone or laptop. So now to start the process, punta tayo dito sa website ni Lovart.ai. And then after that here, select natin itong Design Now button. And then after that, magla-login lang tayo or gagawa lang tayo ng account using our Google or email address. And then ito, kapag nakapag-login na tayo, mariroute na tayo dito sa kanilang main dashboard. And here, para makapag-umpisa, select natin itong plus icon. And then select lang natin itong upload image. And from there, piliin natin yung image na gusto nating i-transform into 3D figurines. So now, once na nakapili na tayo ng image and uploaded na siya dito, i-select lang natin itong small box na nandito katabi ng plus sign. So tap nga lang po natin yan. And then here, meron tayong mga options ng mga AI software. So dito ang piliin natin is itong Nano Banana. After that, kapag napili na natin yan, maglalagay na tayo dito ng prompt. So yung prompt na yan, dyan magbe-base yung AI software para magawa niya yung 3D figurines na gusto natin. So yung prompt naman na yan, ilalagay ko nga po yan dyan sa ating description below. So pwede nyo na nga lang din po yung i-copy and i-paste dito. So there, bibigyan ko kayo ng tatlong option na pwede nyong magamit. So i-check nyo na nga lang po yan dyan. So now ayan, kapag completed na nga po, kapag na-paste na natin yung prompt natin dito, isa-select na natin itong go button. So tap nga lang natin yan. And ito, after a few seconds lang, meron nang response yan. And check natin yung image natin. And ayan, so ito na nga, so you can see, ito na yung image natin. So ito na yung 3D figurine na ginawa natin. So as you can see, walang nabago sa itsura natin. So diba, ang galing. And ito, ang cute pala niya talaga kasi meron na tayong sariling 3D figurine image. So ito learners, isa sa mga nagustuhan ko is na talagang realistic siya. So hindi siya kagaya ng ibang nakikita ko na halos hindi nakamuka. So with Lovart, ayan, clear yung na-generate niya and realistic talaga. So to save this naman, ayan, select lang natin yung image and kung makikita nyo, meron pong download icon dito sa may lower right. So tap nga lang natin yan. And ayan, so ito, save na siya sa gallery natin. And kung makikita nyo, ayan, sobrang clear niyan. And from here, pwede na natin yan i-post sa ating mga social media accounts. And by the way pala, yung paggawa natin ng 3D figurine is 100% free. So you can try doing that with Lovart.ai. And aside from this, kung naaalala nyo, nabanggit ko kanina na pwede rin nating maging sources of income itong paggamit natin ng Nano Banana inside Lovart. So paano nga ba yan, Miss Rose? So ako kasi learners, I have personally built income streams online by selling digital products. Pero syempre dito, yung results will always vary depende dun sa diskarte and effort mo. Pero for me, malaking tulong talaga yung mga ganitong klase ng AI tools para mas mapabilis at mas mapaganda mo yung gawa mo. So para mas maintindihan natin kung paano natin magagamit yan, alamin nga muna natin kung ano nga ba yung digital products.
So ayan nga learners, yung mga hindi mo nahahawakan pero pwede mong ma-download online, kagaya ng mga e-books, planners, templates, or yung mga busy books na pambata. And one of the best-selling digital products na meron ako is nagawa ko inside Lovart. And ito nga yung storybooks for kids. So pakita ko sa inyo yung process kung paano ko ginawa yan. So again, inside lovart.ai, ayan meron nga po tayo ditong prompt. So again, ito pwede nyo po yung i-copy. So ilalagay ko na nga lang din yan dyan sa ating comment section. So here, nag-command nga po ako sa kanya na maging creative assistant ko and help me to create a children's storybook. So dito nilagay ko yung theme, yung age group, yung main character, yung mga lessons na matututunan inside the book. And nag-command din ako kung ilang pages yung gagawin niya. So dito naman kung anong maisip nyo, pwede nyong ilagay dyan. So nasa sa inyo yan. So napaka-unique nito kasi idea nyo mismo yung gagawin ninyo. And dito wala kayong kaparehas. And by the way pala dito, yung AI system or AI model na ginamit ko is itong Nano Banana. So going back, ayan, after a few minutes lang, ayan, natapos na nga natin yung whole content. Ayan, so dito nag-provide yan ng cover photo. So ito na nga yung pwede natin gamitin na cover photo ng storybook natin. So diba, napaka-cute niyan. And kung titignan nyo yan, kung i-open nyo yan, so napakataas ng quality niyan. And napakaganda rin talaga. And then here, after nung cover photo, nag-generate naman yan ng mga another images para dun sa mga pages natin. So dito, ayan yung pages from 1 to 5. Ayan, so ito naman yung 6 to 10. So ito kasi kinuman ko siya na yung storybook natin is about pets or animals. Ayan, and yung main character natin is little girl. So dito nga yan, ho, diba? So ang ganda ng mga images na pinrovide niya. Page 11 to 15. Ayan, so diba magkakaparehas yan na image. So dito ang maganda dyan, like for example, ang napili lang natin is ganitong klase ng image. So pwede tayong mag-command na ganitong klase lang lahat ng 20 pages ng storybook natin. So nasa sa atin yan. So pwede pa tayong mag-command dyan, pwede nating papalitan yan. Pero dito ang maganda na provide niya na yan ng isang prompt lang. So kung nakapag-try na kasi kayo sa ibang AI platform, pa isa-isa pa natin gagawin yan. And hindi lahat consistent yung image. Pero dito with Lovart, ayan kung makikita nyo, halos pare-parehas yung itsura ng little character natin. Ayan, so dito kung mapapansin nyo, ayan yung little girl na main character natin. And dito, same face lang halos siya lahat. So, diba, dito meron na nga tayong 20 pages. Ito na yung pang 20 natin. And aside from that, each pages, meron na tayong content. So, dito, ayan, ito na yung ilalagay natin. Yung mga text na ilalagay natin, each pages, ayan, nandito na yan. And so, kung makikita nyo, ayan na lahat ng details, meron ng storyline yan. And ako ha, personally, talagang na-amaze ako dito. So, diba, lahat nandyan na isang command lang yung ginawa natin, isang prompt lang, lahat ng details binigay niya na. So, now, ang gagawin na lang talaga natin is i-insert natin yung mga text dito nga po sa each pages na pinrovide niya. So, actually dito, I think, pwede nga rin siyang maglagay ng mga storyline. So, pwede na siyang maglagay ng text. Iko-command na lang natin yan. And then, after that, ayan, kapag ka okay na, kapag ka nalagay na natin lahat, pati yung text dito, ida-download lang natin yan and i-compile natin sa isang PDF. Now, kapag ka napagsama-sama na natin yan at meron na tayong finished product, pwede na natin yung ibenta sa Rocket PH, Etsy, or sa Gumroad. By the way, ay yung mga simple storybook na yan, I priced it around 499 pesos. So, for example lang yan. Pero syempre, depende pa rin yan dun sa product, sa market mo, and dun sa diskarte mo kung paano mo siya maibebenta. So, now, going back with Nano Banana, alam nyo ba learners, na onti pa lang yung platform na nag-o-offer niyan, and isa na nga po dito, itong si Lovart.ai. Pero again, syempre, lahat naman merong limitations. So, onti nga lang yung credits or yung pwede nating magawa sa free version. Pero don't worry, kasi alam nyo ba ang good news ngayon is that pwede na nating magamit itong si Nano Banana without a limit. So, yes, unlimited yan dito kay Lovart. So, para ma-activate yan, kailangan lang natin mag-subscribe either sa kanilang basic, pro, or ultimate plan. So, kahit alin dyan pwede, pili na lang kayo based on your needs. And take note pala, until September 14 lang yan. So, kung napanood mo to before that date, I recommend you na i-consider mo to. So, kung ako naman yung
tatanungin nyo kung worth it bang mag-upgrade, definitely my answer is yes. Kasi kahit anong line of business mo, either content creator ka, sa marketing, or personal projects, mas mabilis mo talagang magagawa yung trabaho mo with the help of this AI tools. So honestly, Nano Banana on Lovart is a true power. So hindi mo talaga mako-compare yan anywhere else. So again, learners, don't miss this chance. I-unlock mo na yung Nano Banana model here with Lovart. And again, lahat nga po ng links and prompts na nabanggit natin in this video ay ilalagay ko nga po dyan sa ating description below. So check nyo na nga lang po yan dyan. And ayun, learners, so I think that's it for our video today. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on my next video.